paano ma-fill up and mag-add ng tax info sa Sitaw. Tara, samahan niyo ako. Yo, what's up guys? So this is me, Julian Barwell, and for today's video, aalamin naman natin kung paano mag-add and ma-fill up ng tax info sa Sitaw. Tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba, isa sa mga bagong update sa Sitaw ay meron na tayong tax dito as a sealer. Nakakalungkot isipin kasi alam naman natin kung magkano lang yung kinikita natin sa Sitaw and kung ilang percentage lang, di ba? So, and ngayon meron na tayong kailangang bayaran which is yung tax nga po as a sealer dito sa kay Sitaw. And nung tinanong ko yung account specialist ko kung magkano yung babayaran natin, so wala pa naman pong siyang sinabi or wala pa naman pong nilabas ang Sitaw kung magkano yung babayaran natin ng tax sa Sitaw, ganun. Kung magkano yung deduction sa profit natin. Of course, don't forget to subscribe our YouTube channel para lagi kang updated sa mga mangyayari. And of course, abangan din natin ang kasagutan kung may tax pa rin ba ang mga kinikita natin sa affiliates natin. So, as of now, ang kinakailangan lang natin gawin as a sealer, of course, kailangan natin ma-comply or ma-ilapan yung tax info na yon sa account natin. So, kung hindi mo pa alam kung paano ma-fill up, so here, samahan niyo ko, fill up natin step by step and ipapakita natin sa inyo kung paano and ano ang gagawin. Tara, samahan niyo ko. So, all you need to do, kunin natin yung phone natin and log in tayo sa application ni Sitaw. So, after that, so kailangan natin pumunta sa account. And after that, so kailangan natin mag-scroll down. So, hanapin natin yung may wallet. And ayun, after nun, so makikita natin yung sa baba ng freezing money and wallet balance. So may apat doon na nakahilera na option, yung send withdraw request, recharge wallet, details of wallet, details of freezing money. So pindutin natin yung send withdraw request. As you can see sa so ayun, dito sa withdrawal request, so may nakikita tayo dito amount. So sa gilid ng amount, so nandun yung add tax info. So all you need to do, so pindutin natin yung naka-blow, which is yung add tax info nga. And ayun, nandito na tayo sa page ng tax info. So, ayun, kailangan natin ito ma-fill upan lahat ng may asterisk or which is yung may kulay red sa dulo ng word. So, nationality of course, kung Filipino ka, so kailangan natin piliin yung Philippine citizen. And then confirm. And yung ID types is pwede tayo gumamit ng kahit anong government ID like passport, UMID, SSS, GSIS, National ID, driver license, PhilHealth ID, Postal ID, Voters ID, Pag-ibig ID, and PRS ID. So, kung ano yung mga available mong ID na pwede natin gamitin is ka na po bahala doon. So, for me is meron akong passport. So, passport lang yung gagamitin ko muna. And after that, kailangan mo yung ilagay yung ID number. So, ang tinutok ko na ID number nito is yung, sa case ko, kailangan ko ilagay dito yung ID number ng passport ko. So, kung ano man yung ID na ginamit niyo, so kailangan ninyo makuha yung ID number noon and yan yung i-input natin sa part na to. And then dito sa last name, of course, kung ano yung surname natin or yung apelyido natin. And yung given name, kung ano yung pangalan natin, ayun. Kung meron kayong middle name or middle initial, so pwede natin ilagay dito sa my middle name. Since wala siya nakalagay na rin asterisk, so I think hindi natin nilagyan. So base pa rin dapat to sa pangalan natin. So sa case ko, since wala akong middle name, so hindi ko siya lalagyan.
And then, of course, kailangan natin yung phone number. So, kailangan yung ilalagay natin na phone number dito is yung updated na number ng phone natin. Dito is tax number. Kailangan meron tayong tax ID. Kasi sa tax ID na yon, nandun yung tax number natin. So since wala pa akong tax ID, so kukuha pa lang ako through online and ayun. As of now, hindi ko muna to siya pipilaban. So yung province name, so ilalagay lang natin kung saan tayo nakatira. Like, nakatira ako sa Manila, so siguro lagay ko dito Metro Manila, ganun. And city name, since nandito ako ngayon sa Taguig, so ang ilalagay ko dito is Taguig City. And of course, yung street address, ang tinutok ko nito is yung mismong address ng bahay mo, gano'n. And then, postcode. Tinutok ko ng postcode dito, ito yung postal code sa other term. So, gano'n. Need natin lagyan to ng postal code. After that, kung napilapan na natin lahat lahat na may asterisk, kailangan lang natin, pindutin lang natin yung save button sa may baba. May lalabas doon na successfully. So it means, post na tayo sa part natin. So hi guys, that's all as of now. And kapag may concern po kayo or any question, you can comment sa ating question box. And subukan natin sagutin lahat ng katanungan ninyo. And of course, kung bago ka lang sa YouTube channel natin, please do subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga mangyayari. That's all. Thank you for watching. God bless as always. Life is a masterpiece in the making, and you are the artist of your destiny. Embrace each brushstroke of time, for they blend together to create a tapestry of experiences uniquely yours. Remember, life is not about the destination. It's about savoring the journey. Embrace the present moment, for it's the only time you truly possess. The adventure awaits. Go forth and make it extraordinary.